pagtulong natin ay nasa pangalan ng Panginoon. Siya ang lumikha ng langit at lupa. Ating ipahayag ang ating mga kasalanan sa Diyos. Ang ating Diyos ay Diyos na mahabagin at mapagpatawad. Mapalad ang tao na pinatawad na yaong kasalanan at nalimot na rin ang kanyang nagawang mga pagsalangsang. Mapalad ang taong sa harap ng Panginoon ay di na pinararatangan ng kasalanan, dahilan sa siya ay hindi nanlilinlang. Noong hindi ko pa naipahayag yaring kasalanan, sa buong maghapon ako'y nananangis sa matinding lumbay. Sa araw at gabi, bigat ng kamay mo ang nararamdaman. Ano pa't wala nang nalalabi akong lakas sa katawan. Hamog ang kaparis, dagling na tayo sa sikat ng araw. Ako ay lumapit sa iyong harapan at salay inamin. Ang aking nagawang mga pagsalansang di ko inilihim. Pinagpasyahan ko ang lahat ng ito sa iyo'y idaing at aking natamo ang iyong patawad sa sala kong angkin. Mga minamahal, sinasabi sa unang Juan, Kabanata 1, Talata 9, kung ipinapahayag natin ang ating mga kasalanan, maaasahan nating ipatatawad sa atin ng Diyos ang mga ito at lilinisin tayo sa lahat ng ating kasamaan sapagkat siya ay tapat at matuwid. Salamat sa iyo, O Diyos. Pinatunayan mo ang iyong pag-ibig sa amin nang si Kristo ay mamatay para sa amin noong kami mga makasalanan pa. Ngayon ay buksan mo ang aming mga labi at kami ay magpupuri sa iyo.
Unang Pedro 1:18, 23 hanggang 25. Nalalaman ninyong kayo'y tinubos mula sa walang kabuluhang paraan ng pamumuhay na minana ninyo sa inyong mga ninuno, hindi ng mga bagay na nasisira tulad ng pilak o ginto, kundi ng mahalagang dugo ni Kristo, gaya ng korderong walang kapintasan at walang dungis. Ipinanganak na kayong muli, hindi ng binhing nasisira, kundi ng walang kasiraan, sa pamamagitan ng buhay at nananatiling salita ng Diyos. Sapagkat ang lahat ng laman ay gaya ng damo, at ang lahat ng kaluwalhatian nito ay gaya ng bulaklak ng damo. Ang damo'y natutuyo at ang bulaklak ay nalalanta, subalit ang salita ng Panginoon ay nananatili magpakailanman. Ang salitang ito ay ang mabuting balita na ipinangaral sa inyo. Salitang nananatili magpakailanman. Ito ang mabuting balita. Si Kristo ay namatay para sa ating mga kasalanan ayon sa mga kasulatan, at siya'y inilibing at muling binuhay ng ikatlong araw ayon sa mga kasulatan. Ang mabuting balita, ang buhay at nananatiling salita ng Diyos, ang binhing hindi nasisira at walang kasiraan na ng ating tanggapin at panampalatayaan ay nagbunga ng pagsilang na muli ng ating espiritu, kaya tayo ay naging mga anak ng Diyos na sa simula ay sanggol, ngunit palalakasin at pababadali ng grasya ng Diyos na nasa kay Kristo. Awit 11:7 hanggang 10. Ang kautusan ng Panginoon ay sakdal na nagpapanauli ng kaluluwa. Ang patotoo ng Panginoon ay tiyak na nagpapatalino sa kulang sa kaalaman. Ang mga tuntunin ng Panginoon ay matuwid na nagpapagalak sa puso. Ang utos ng Panginoon ay dalisay na nagpapaliwanag ng mga mata. Ang pagkatakot sa Panginoon ay malinis na nananatili magpakailanman. Ang mga kahatulan ng Panginoon ay totoo at lubos na makatuwiran. Higit na dapat silang naisin kaysa ginto, lalong higit kaysa maraming dalisay na ginto, higit ding matamis kaysa pulot at sa pulot pukyut ang tumutulo. Para sa mga sanggol. Sinabi ng Panginoong Hesus, "Pinasasalamatan kita, Ama, Panginoon ng langit at lupa, sapagkat ikinubli mo ang mga bagay na ito sa mga pantas at matatalino at ipinahayag mo sa mga sanggol. Oo, Ama, sapagkat gayon ang mapagpala mong kalooban. Ang salita ng Diyos ay gatas para sa mga sanggol sa pananampalataya na ibinibigay ng Diyos sa pamamagitan ng Panginoong Hesus at ng Espiritu Santo. Ang tinanggap natin ay hindi ang espiritu ng sanlibutan, kundi ang espiritong mula sa Diyos, upang ating malaman ang mga bagay na walang bayad na ibinigay sa atin ng Diyos. Ang mga ito'y sinasabi sa atin hindi sa mga salitang itinuro ng karunungan ng tao, kundi ng itinuturo ng Espiritu na ipinapaunawa ang mga espiritual ng mga espiritual. Sa pamamagitan ng Espiritu Santo ay nasa atin ang isipan ni Kristo." Unang Korinto 3:1-3. Subalit ako, mga kapatid, ay hindi makapagsalita sa inyo na tulad sa mga taong espiritual, kundi tulad sa mga makalaman, tulad sa mga sanggol kay Kristo. Pinainom ko kayo ng gatas at hindi ng matigas na pagkain, sapagkat hindi pa ninyo kaya ito. Hanggang ngayon ay hindi pa ninyo kaya, sapagkat kayo ay makalaman pa. Sapagkat habang sa inyo'y may mga paninibugho at mga pagtatalo, hindi ba kayo'y makalaban at kayo'y lumalakad ayon sa pamantayan ng mga tao?
Ang sanggol kay Kristo. Ang sanggol kay Kristo ay anak na ng Diyos dahil ipinanganak na muli ng Espiritu Santo. Gayunman siya ay nasa laman pa. Dahil dito ang kailangan niyang pagkain ay ang gatas ng salita, hindi matigas na pagkain. Gagamitin ng Espiritu Santo ang salita ng Diyos upang kitlin ang mga gawa ng laman, upang ang anak ng Diyos ay mabuhay, lumaki at lumakas sa Espiritu. Sa pamamagitan ng Espiritu Santo ay ipapako sa krus ng mga anak kay Kristo Jesus ang kanilang laman, kasama ang masasamang pagnanasa at mga kahalayan nito. Dahil sila ay nabubuhay sa Espiritu, sila ay lalakad sa patnubay ng Espiritu. Mateo 18:1-5. Nang oras na iyon ay lumapit ang mga alagad kay Jesus na nagsasabi, "Sino ang pinakadakila sa kaharian ng langit?" Tinawag niya ang isang maliit na bata at inilagay sa gitna nila. Sinabi niya, "Katotohanang sinasabi ko sa inyo, malibang kayo'y magbago at maging tulad sa mga bata, kailan may hindi kayo makakapasok sa kaharian ng langit. Ang sino mang magpakumbaba ng tulad sa batang ito, ay siyang pinakadakila sa kaharian ng langit, at sino mang tumanggap sa isang batang ganito sa aking pangalan, ay tumatanggap sa akin." Maging tulad sa bata. Kapalaluan ang dahilan kung bakit ang tao ay nagkasala. Tinanggihan nila ang salita ng Diyos na tanging pagkaing bigay ng Diyos upang sila ay mabuhay. Isa lamang ang paraan kung paanong magiging pinakadakila sa kaharian ng langit. Ang pagpapakumbaba tulad sa mga bata na ang likas na hanap ay ang gatas ng salita ng Diyos. Gaya ng mga sanggol na bagong silang, ay mithiin natin ang malinis na espiritual na gatas upang sa pamamagitan nito ay lumago tayo tungo sa kaligtasan. Laging mamuhay para sa Diyos. Kung ibig natin na patuloy na tumayo, maging malakas at laging mamuhay para sa Panginoon, pakinggan natin ang tinig ng Ama. Gaya ng mga sanggol na bagong silang, ay mithiin ninyo ang malinis na espiritual na gatas. Tanggapin ang salita ng Diyos at ilagak ito sa puso bilang salitang mula sa bibig ng Ama. Ang ating buhay espiritual ay nakadepende tangi sa paggamit natin ng salita ng Diyos. Pahalagahan natin ang salita ng Diyos higit sa lahat ng bagay. Manalangin tayo. Panginoong Hesus, sinabi mo, malibang kainin ninyo ang laman ng anak ng tao at inumin ang kanyang dugo, kayo ay walang buhay sa inyo. Ang sino mang kumakain ng aking laman at umiinom ng aking dugo ay may buhay na walang hanggan, at akin siyang muling bubuhayin sa huling araw. Sapagkat ang aking laman ay tunay na pagkain, at ang aking dugo ay tunay na inumin. Siya na kumakain ng aking laman at umiinom ng aking dugo ay nananahan sa akin at ako sa kanya. Kung paanong buhay ang Ama na nagsugo sa akin at ako ay nabubuhay sa pamamagitan ng Ama, gayon din siya na kumakain sa akin. Siya man ay mabubuhay sa pamamagitan ko. Panginoong Hesus, aming tagapagligtas, tinatanggap ka namin sa oras na ito bilang aming tinapay ng buhay. Tinatanggap namin ang iyong katawan na ipinako sa krus, namatay, inilibing, pinuhay na muli at iniakyat ng Ama sa kanyang kanan sa langit bilang aming tunay na pagkain.
Tinatanggap namin ang iyong dugo na nabuhos sa ikapagpapatawad ng aming kasalanan bilang aming tunay na inumin. Manahan at mabuhay ka sa amin upang kami ay mamuhay sa pamamagitan mo kung paanong ikaw ay namuhay sa pamamagitan ng Ama. Salamat, Ama, sapagkat dahil kay Kristo, kami ngayon ay nakapamumuhay, kasama mo kaisa ng Espiritu Santo. Sa iyo ang lahat ng kalwalhatian, ngayon at magpakailanman. Amen.